Hala, ayon sa Iran mga kapatid, no, tinamaan daw nila etong US aircraft carrier at dahil doon ay napaatras nila etong carrier strike group ng Amerika. No, totoo kaya to mga tol, pag-usapan natin. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Totoo kaya mga kapatid itong balitang ito? Sabi rito mga kapatid, babasahin ko lang Did Iran strike a US aircraft carrier? Totoo nga ba mga kapatid na tinamaan ng Iran itong isang US aircraft carrier? Sabing ganon, Tehran claims, kiniklaim ng Iran, its missiles and drones targeted the USS Abraham Lincoln during escalating tensions in the Middle East. Kung naalala ninyo, meron tayong ginawa ng reaction video na nag-apoy daw. Yung USS Gerald R. Ford yun Yung Gerald R. Ford yun. Eto, Abraham Lincoln. Sabing gano'n ng Tehran, ay tinamaan daw o tinarget daw ng kanilang missile at drones etong USS Abraham Lincoln during escalating tensions in the Middle East. Now, sabi rito, Iranian officials say the strike forced the carrier strike group to retreat from waters near the Strait of Hormuz. So napaatras, no? Napilitang umatras etong strike group, etong carrier strike group. No, ayan no. Say the strike forced the carrier strike group to retreat. Napuwersang umatras etong carrier strike group ng US dito sa waters near the Strait of Hormuz, malapit sa Strait of Hormuz. However, gayon pa man mga kapatid, the United States has strongly denied the claim. Ayan malinaw mga kapatid, para balanse tayo rito, para patas tayo. No? However, the United States has strongly denied the claim. US Central Command says the aircraft carrier was not hit and remains fully operational, dismissing Iran's assertions as false. Fact-checkers have also found that several viral videos claiming to show the carrier on fire were AI-generated or old footage unrelated to the incident. Hindi galing sa akin yan mga kapatid. Ito yung report mula sa WION. O baka sinasabi nyo, ang WION kasi pabor sa US yan. No, nagkakamali kayo mga tol. Ito yung Indian-based mga tol. No, hindi sila west, hindi sila maka-west, hindi sila maka-western country. Okay? So sabi rito mga kapatid, no, ay hindi pinatototohanan o dinidismiss ng Amerika etong claim na to ng Tehran na tinamaan daw etong USS Abraham Lincoln. At sabi ng ibang mga fact-checkers, yung mga nakikita daw natin, nakikita ninyo ng mga videos online, especially sa mga, halimbawa FB, ganyan, is puro mga AI-generated o kaya naman old footage unrelated to the incident. O baka may magsasabi na naman sa inyo, binabaliktad natin ng balita. Ayan mga kapatid, panoorin natin ito mula sa WION. United States is taking heavy losses in the war in West Asia. It has lost 13 soldiers so far. Ito siguro totoo to. 13 soldiers so far. Iba doon sa sinasabi ng mga nagko-comment sa atin na daan-daang mga sundalo na daw ng Amerika ang nasawi. Ayon dito sa WION, 13 soldier so far. 13. Tanong, bago lang ba tong balitang to? Baka naman matagal na to. Hindi, March 14 lang to mga kapatid. Ayan nakalagay naman dito kung anong date to. March 14 lang to. 13 soldiers so far pa lang mga kapatid nang nasasawi dito sa Amerika. 13 soldiers so far and 140 of them are injured. 140 naman ang injured o na damage o nasaktan, na pinsala mga kapatid, pero hindi nasawi, injured lang. 4 American jets have crashed, 10 American radars lie in ruin. But a bigger problem seems to be appearing in the high seas. Iran claims that it has struck American nuclear-powered warship. The CENTCOM has quickly denied this claim. Our next story brings you more details. O yan nagiging lang tayo mga tol, nagiging patas lang tayo. Eto maganda nga rito sa sa WION kasi hindi to maka-US. Okay? Hindi to maka-US. Ulitin ko sa inyo, etong WION based, Indian based to na media, hindi sila maka-US. 'Di ba? So kung ang binabalita nila is
para sa ilan is pabor sa US, hindi dahil pro-US sila. Tatandaan ninyo yan. So para lang maging patas tayo sa mga pro-Iran na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon. Itong mga videong to, mga AI generated, di ba? Yun ang problema eh. Di ba? Yun ang problema. Minsan, mas gustong paniwalaan ng mga tao yung mga ganito. Di ba? Kasi masaya nga naman sa dibdib nila dahil galit sila sa Amerika eh. So pag nakakakita sila ng mga ganitong video, gusto na talaga nilang paniwalaan to at gusto na talaga nilang mag-celebrate kahit na AI generated yung pinapanood nila. Eh wala, malayo yan sa realidad. Di ba? Kumbaga, mananalo kayo sa social media pero pagdating sa realidad, 'di ba? Masakit tanggapin ng katotohanan, parang ganoon. Hindi ko naman sinasabing talo na ang ano rito kasi mga kapatid, hindi naman to parang boxing lang na sports lang mga tol. Maraming buhay ang nakasalalay dito at ekonomiya ng buong mundo, 'di ba? The titans of the U.S. Navy are facing a trial by fire in the volatile waters of West Asia. From the Arabian Sea to the Red Sea, American supercarriers are being hunted by a new generation of Iranian lethality. Ito yung mga ganito, AI generated to, halatang halata naman eh. Untouchable symbols of global power are suddenly looking vulnerable under a hail of Iranian weapons. Iranian forces say they targeted the U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln. Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps Navy says that the American aircraft carrier was hit with missiles and drones, rendering it non-operational and forcing its retreat from regional waters. Okay, so sino daw nagsabi noon mga kapatid? Ang nagsabi daw noon itong IRGC. Ito yung Iranian guard. Basta IRGC. Nakalimutan ko yung meaning eh. Ang kiniklaim nila is tinamaan nila etong USS Abraham Lincoln at dahil nga daw doon sa kanilang pagkakatama dito sa USS Abraham Lincoln aircraft carrier is napilitan daw umatras, mag-retreat etong carrier strike group ng Amerika mula sa katubigan malapit sa Strait of Hormuz. Pero yan ay matinding pinasisinungalingan o dinidismiss, strongly denied by US Central Command o CENTCOM. Okay? Rendering it non-operational and forcing its retreat from regional waters. For years, Tehran has repeatedly warned that American carriers are not untouchable. Iranian military commanders have often claimed their missile and drone arsenal is capable of sinking an aircraft carrier operating close to Iranian waters. Anti-ship ballistic missiles, cruise missiles, and swarm drones have all been presented as part of that strategy. The U.S. is pushing back strongly against the Iranian claims. U.S. Central Command says there is no damage to USS Abraham Lincoln. It asserts the carrier strike group remains operational and continues to carry out its mission in the region. Alam niyo kung totoo, mga kapatid, kung totoo na damage at hindi na gumagana etong USS Abraham Lincoln, alam nyo kung sino unang-unang maglalabas niyan? China. Kasi meron silang satellite image mga kapatid eh. Sila nga yung sinasabi ng iba na nagpapadala sa Iran ng mga intel report kung nasaan yung mga US bases. 'Di ba? Meron silang ganon yung China. Meron silang mga satellite image, 'di ba? Kung totoong wasak, kung totoong sira na at hindi na functional etong USS Abraham Lincoln, diba? Hindi lilipas ang isang araw mga kapatid o baka ilang oras lang mula nang mabalita na sumabog o etong wasak na etong USS Abraham Lincoln. Malamang ipopost na agad ng China yan sa kanilang mga socials. Popost na agad nila yung image. Gamit yung kanilang high-tech technology, diba? Yung kanilang satellite imagery, diba? Ipapakita na agad nila, no? Eto na ang itsura ngayon ng USS Abraham Lincoln. Diba? Ipopost agad ng China yan kaso diba wala rin naman na ipopost ang China ng ganon. So pwede nating sabihin na totoo yung sinasabi nitong US Central Command na hindi totoo na sira at hindi na functional
etong USS Abraham Lincoln. Ayan. Ayun sabi, balikan natin ang sabi ng US Central Command. U.S. is pushing back strongly against the Iranian claims. U.S. Central Command says there is no damage to USS Abraham Lincoln. It There is no damage to US Abraham Lincoln. asserts the carrier strike group remains operational and Remains continues to carry operational. out its mission in the region. The conflicting narratives highlight the growing information war surrounding the conflict. At the same time, another incident has raised concerns about the strain on American naval forces. On Thursday, a fire broke out aboard the aircraft carrier USS Gerald R. Ford. Nabalita yan, binigyan natin ng reaction video yan, pero galing lang daw yan sa sa laundry area. At dalawa nga ba o 6 na sundalo? Hindi ko maalala kung ilang sailor ang nasugatan diyan. Pero naapula naman daw agad nila ang apoy. While it was operating in the Red Sea, 2 sailors were injured. Ayan, dalawang sailors ang injured. Though the fire was quickly contained, together these incidents underline the intensity of the war at sea. Aircraft carriers remain the backbone of U.S. power projection. But in a region filled with missiles, drones, and escalating tensions, even the most powerful warships are operating under constant threat. Bureau Report. Okay, so wala tayong binaligtad na kahit anong report, no? Pinapakinggan lang natin ng report at yun lang ating binibigyan ng opinion at reaksyon. Tulad nga no sinabi ko, kung totoo ang claim ng IRGC o ng Iran na tinamaan nila ng missile etong USS Abraham Lincoln at napilitang umatras etong carrier strike group ng US, unang maglalabas ng image niyan, photo, 'di ba, mula sa satellite image nila is yung China. Ipopost talaga nila yan. Mga kapatid, China pa ba magpapahuli sa ganyan? Ipopost nila yan. Pero since wala rin namang ipinopost ang China, 'di ba? At ang malinaw na sinasabi rito ng US Central Command, hindi totoo, hindi tinamaan at nananatiling fully operational etong USS Abraham Lincoln. Kayo na bahala mga kapatid, no? Kayo na bahalang humusga. Ano sa tingin ninyo mga tol? No? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.